Bakit hindi masarap ang tinola? Panoorin mo tong video na to. Tuturuan kita ng ilan sa mga tip kung paano pasarapin ang isa sa paborito nating comfort dish, tinolang manok. Madali pa to sa easy. Tuturuan ka ni Tipsy. Let's go! Yo, welcome to Pimp Your Food. Ito, nagtatanong ang isa nating viewer, bakit daw wala pa akong tinola? Oo nga no, sa loob ng 3 taon na pag-food vlog, bakit nga pa wala pa akong tinola? Sige, pagbibigyan natin, gawa tayo ngayon ng tinolang manok. At magbibigay ako ng ilan sa mga tip kung paano pasarapin ang inyong tinola. Siyempre, ang masarap na tinola, dapat ang gamit mo dyan, di ba? Yung native na manok, pero alam ko naman na hindi naman lahat tayo may access doon, kaya regular na manok ang gagamitin ko dito. Huwag kayong mag-alala. Yan, ang una kong tip, ginigisa ko ng mabuti yung aking aromatics. Parang yung concept ng aroma oil, di ba yan yung ginagamit sa ramen, sa mga soup dishes ng mga kapitbahay nating bansa. Parang ganun lang din naman yan. Ini-infuse natin ng mabuti yung aromatics sa ating oil, di ba? Para ma-infuse talaga yung lasa. At iyan ang magpapabango, di ba? At magpapatanggal ng lansa sa ating tinola. At gusto ko kasi yung lasa ng toasted na garlic at ginger sa aking sabaw. Kaya mapapansin nyo, di ba? Toasted ang ating aromatics yan. Tapos iyan, igisa na natin ang ating manok once toasted ng ating aromatics. Tapos gigisa lang natin yan na mabuti hanggang sa mag-iba yung kulay ng ating manok at hindi na pinkish. Ayan, kapag hindi na pinkish, timplahan lang natin yan ng pampaalat. Ang gamit ko dito patis, pwede kayong gumamit ng asin. So naglalagay lang muna ako ng 2 kutsara paunang timpla. Ayan, tapos maglalagay na rin ako ng paminta. Ayan, gisa lang natin ng maayos. Tapos ang susunod na tip ay ang pagsasangkotsa. Ayan, pagsasangkotsa, lumang technique na yan ng ating mga lolo at lola. Ayan, talagang pagsasangkotsa, isa yan sa mga sekreto kung ba't masarap ang mga lutong Pinoy. Ayan, isasangkotsa natin yung ating manok. Lulutuin natin siya sa sarili niyang juice, sa sarili niyang katas. Takpan lang natin yan sa mahinang apoy 8 minuto hanggang 10 minuto. Ayan, ang mahinang apoy lang para talagang magkatas siya. Tapos diba, maparboil na siya sa sarili niyang katas. Ayan, pagkatapos ng ilang minuto, 8 hanggang 10, makita nyo, ayan, nakita nyo, ayan yung juice niya. Ayan ang tinatarget natin na mahalo sa ating sabaw. Diba? Tapos yun nga, pagsasangkot siya, nakakatulong din yan sa pagtanggal ng lansa. Susunod na tip, maglalagay na ako ng sabaw. Ang gamit ko dito, hugas bigas or yung pinaghugasan ng ating sinaing. Diba? Ayan yung huling hugas bago kayo maglagay ng sabaw. Ayan talaga kung gusto niya ng starchy na sabaw, ayan ang gamitin nyo. Naglagay na rin ako ng isang chicken cube, tapos sinunod ko ng aking sayote. Huwag na tayo mag-away kung sayote o papaya dahil ang alam ko, ang naunang gamitin sa tinola ay upo. Kung hindi ako nagkakamali Pero kasi, ito yung recipe ng aking kabataan, isa talaga sa pinakaunang gulay na nakain ko ay sayote dahil lagi kaming pinagluluto ni mama ng tinola nung bata pa ako. Kaya sayote ang ginagamit ko hanggang ngayon. Yan ang masarap para sa akin. So pinakuloan ko lang yan hanggang sa lumambot ang ating sayote. Gusto ko kasi talaga yung labog yung sayote, no? Tapos pwede na natin tikman yung sabaw. Timplahan kung anong kulang. Nagdagdag lang ako ng patis. Naglagay na ako ng dahon ng sili, berdeng sili. Pwede kayong maglagay ng malunggay kung trip nyo, no? Ayan, takpan lang natin. Pakuluan natin kahit mga 3 minuto lang. And now look at that. O, diba? Lako, classic comfort dish. Napakasarap niyan, no? Mas maraming dahon pa sana ng sili, mas masarap. Kaso, yan lang nakuha ko. Nakita nyo naman, kulay pa lang ng sabaw. Diba? Masasabi mo nang masarap ang tinola. Alam mo, may mga nabasa nga pala ako, no? Medyo palang maraming Pilipino ang ayaw sa tinola, no? Kasi parang tinubigan lang daw ng manok at malansa. Siguro lang, nagbabaka sakali lang ako na baka hindi pa sila nakakatikim ng masarap na tinola. Ayan, kaya medyo na-trauma sila. Pero ayan, kung gusto nyo makasubok ng masarap na tinola, ayan, subukan nyo tong recipe na to. Dahil bata pa lang ako, nakakain ko na tong gantong luto. Ibig sabihin talagang, di ba, friendly sa panlasa. Ayan, kaya masarap ang tinola na yan, comforting talaga. At lalo na kung ang gamit nyo ay native na manok. Ayan. Para sa marami pang recipes, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, Tipsy Goes Random. Mag-follow kayo sa aking Facebook page, Pimp Your Food, at sana follow nyo rin ako sa TikTok at Kev_Andrade. Maraming salamat sa palagi niyong panonood, pagtangkilik, pagsuporta, pagsubaybay. Ako po si Tipsy D. God bless sa inyong lahat. Peace!